Napadaan nga yung nagtitinda ng pandesal dun sa may harapan namin kaya bumili ko ng 30 pesos. Ngayon nga yung mga pandesal wala nang tagpipiso. Nagutom na nga din kasi ko at hindi pa nga luto yung almusalin namin kaya ayan napakain pa nga. Nang ako nagising kaya yung nabili ko nga ang ulam sa tindahan, tokwa na lang. Iniskartehan ko na lang nga kung ano nga ang ulam ang pwedeng iluto dito sa tokwa na to. Nung oras nga ng merienda, dumaan nga dito yung nagtitinda ng kulti o yung binatog sa Tagalog. So hi mga chiko, welcome back again to my vlog. Tapos na nga ako magkape at maghilamos at nagawa ko na nga lahat at heto magluluto na nga ako ng ulam for today's video. At dahil nga late na ako nagising, ayan na lang yung dinatnan ko sa tindahan, tokwa na isang balot. Sa totoo lang nahihirapan talaga ako mag-edit dahil neto nakaraang araw nga sinisipon ako tapos nakasumpong pa yung allergic rhinitis. Hirap na hirap talaga akong gumalaw kapag ganun kasi bahing lang ako ng bahing tapos sinisipon talaga. Noong mga time nga na to, dumaan nga pala yung nagpapandesal do sa harapan namin kaya bumili ko ng halagang 30 pesos. In fairness, malaki itong mga pandesal. Nagugutom na din kasi talaga ako kasi anong oras na nga yan hindi pa nga ako nag-aalmusal kaya talagang nakakain na din ako ng pandesal. Bali mamaya niyan pagkatapos kong magluto yung kakainin ko almusal tsaka tanghalian na yun. Hindi ko alam kung makakatipid ako noon kasi baka maparami din yung kain ko. Hindi ko nga pala pinagsabay-sabay lutuin yung tokwa dahil nga medyo marami to. Dalawang batch nga yung ginawa ko. Itong unang batch luto na. At kapag nga ganito nagpiprito ako ng tokwa ayokong pinakakaprito siya. Gusto ko yung medyo malambot pa siya at ayoko yung parang sumasapal na lang. Nasa 15 pieces yata ito na tokwa kaya kung mapapansin nyo marami talagang hiwa yung nagawa ko. Kahit anong hiwa naman yung gawin mo dito, ang mahalaga maluluto mo siya ng maayos. Bali nakapaghiwa na nga din pala ako ng bawang at sibuyas. Tapos yung sibuyas 2 piraso kung mapapansin nyo, marami nga yung hiniwa ko. Binawasan ko na nga lang pala yung mantika na ginamit ko sa pagprito ng mga tokwa tapos ayan, nagisa na ako dito ng bawang at sibuyas. Naluto ko naman to dati, itong ulam na lulutuin natin dito sa tokwa pero hindi ko nga siya na-videohan. Pero i-share ko sa inyo para at least kahit paano may idea kayo kung meron kayong tokwa sa bahay. Sobrang simple lang nito at madali lang din naman siyang lutuin. Nung lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, sinunod ko na itong mga pinrito ko nga na tokwa kanina. Igigisa lang natin siya dito para kumapit yung lasa ng bawang at sibuyas. Maglalagay na nga din pala tayo dito ng toyo. Kung maalat yung toyo nyo, huwag nyong dadagdagan. Pero kung hindi naman, pwede rin naman dagdagan yan. O diba, kagulo ng achiyo. Ang ibig ko kasi sabihin, meron kasi mga toyo na kung ano yung kulay niya, ganun din siya kaalat. Yung ginagamit kasi namin na toyo, yung marka pinya, hindi siya ganun kaalat. Kaya pwede namin dagdagan kapag nag-aadobo kami, ganyan. Naglagay na nga din pala ako ng konting paminta. At nung naigisa na at kumapit na nga yung toyo dun sa may tokwa, sinunod ko na nga pala tong chicharon. Diba? Kahit papano meron siyang baboy. Chicharon nga lang. Yung chicharon nga pala na yun, tira pa namin nung gabi. Kaya saka ako sa kumunat ng tuluyan, ihalo ko na lang dito sa aming tokwa. At least tokwa chicharon siya ngayon, diba? Bali naglagay nga din pala ako dyan ng konting suka dahil wala nga kaming kalamansi. Suka na lang yung nilagay ko. Tapos timplahan nyo na lang, depende sa panlasa nyo. Magdagdag kayo ng magic sarap or ginisa mix or kung ano pa man. Pwedeng nga tong ulamin at pwede din tong pampulutan. O siya, kakain na yung atsin nyo, tara na at sabayan nyo na ako. Noong mga bandang hapon, nadaan nga dito yung nagtitinda ng binatog. Kaya bumili na ako ng halagang 20 pesos. Nyug na, meron pang condensed, tapos meron pang ang asukal.